falling to pieces in my Hey guys, we're here at Colorado. So nakita nyo kanina sa clip guys, umalis na kami sa New Mexico kasi may nakita kong bagong contract na mas malapit sa Omaha, like 7 hours away but still almost the same yung rate. So ayun guys, nag-decide kami na umalis na, and meron pang mga ibang rason. Chichika ko na lang sa inyo guys. By the way, nandito pa kami ngayon sa Wendy's, Colorado. 2 PM na guys. So may mga 2 to 3 hours drive na lang kami kasi magsistay kami sa Denver, Colorado. So doon kami mag-overnight din. Resume kami sa driving tomorrow, mga 7 hours papuntang Omaha. Kasi ang start ng next assignment ko is like 1 week away. 4 days lang kami doon sa Omaha para lang ma-check yung apartment, tsaka yung mga isa-settle din kami doon guys. So ayun, medyo pause na ako. 2 PM na, wala pa kaming lunch kasi tinry talaga namin na mag-straight drive talaga from New Mexico until dito sa parang border na ng Colorado tsaka New Mexico. Actually daanan na namin yung border sa may unahan na to ng border. So ayun guys, bili lang yung husband ko ngayon ng lunch namin kasi Tom Jones na guys. And yung rason i-explain ko na lang sa inyo mamaya kasi pabalik na yung husband ko, and mamaya na lang sa pagsistayan namin overnight ichichika ko sa inyo yung mga rason bakit hindi ako nag-renew doon sa facility ko. So ayan guys, update later. Tomorrow. At the view guys. Good morning from Colorado. Good morning everyone. So this is the next day vlog. And hindi na po ako nakapag-vlog kahapon kasi pagoda ang lola nyo kasi almost 8 hours drive kami kahapon from New Mexico up to here sa Colorado. So dito kami sa Denver, Colorado nag-stop guys para matulog. And now it's currently 7:30 in the morning. Tapos na kami mag-breakfast. Hindi na ako nag-video guys kasi nagmamadali kami kasi 6 AM yung breakfast nila until 10. So 6:20 bumaba agad kami kasi plano naming umalis ng 8. Maaga guys kasi ang sabi ng husband ko, nagbabadya yung weather dito at saka sa Nebraska parang uulan daw ng hapon. So hopefully before pa umulan nandun na kami sa apartment namin. So by the way guys, i-chichika ko na sa inyo kung bakit hindi ako nag-renew doon sa aking facility sa New Mexico. So number 1 reason, yung rate is medyo bumaba. Alam nyo naman guys, kaya ako nag-travel kasi yung rate talaga yung number 1 na rason. Kasi yung rate mas malaki compared sa previous na agency. Yung rate ng
traveling sa, tawag sa amin is international nurses. So, syempre, mas malaki yung kaltas nila sa sweldo namin kasi nga, may ginasto sila sa amin nung nagpa-process pa ng mga papers, yung mga exam. Lalo na ako guys, kasi sila yung nagbayad talaga ng NCLEX ko. Ang binayaran ko lang is yung IELTS and ibang mga binayaran ko is yung mga pagpadala ng mga documents, yun lang. Tapos the rest sila na, kahit yung flight, mga hotel stay, sila lahat pumayad nun. So, kaya balik tayo dun sa parang wala na naman ako sa point. So, kaya ako umalis doon kasi medyo bumaba yung rate. And naghahanap na ako nung second month ko pa lang doon. Naghahanap na ako ng contract na mga 4 to 7 hours maximum na drive from Omaha. Kasi nga, yung lease namin is March na mag-i-end. So, kung mag-extend ako doon, tapos winter, kasi winter pa sa Omaha, matatapos yung parang renewal ko kasi mga estimate February first week or January last week ako mag-i-end kung nag-extend ako. Wala talaga akong choice doon kundi mag-extend na naman para palipasin yung winter bago umuwi ng Omaha. And saka guys, malayo talaga ang New Mexico sa Omaha. Kaya ang dami kong factors na parang kinonsider. So yun guys, second is first is yung rate and second is yung weather. Kung nag-extend ako, may factor siya kasi malayo yung travel, tapos hindi naman kami sanay mag-interstate na driving na nagwi-winter. Ayokong isugal yung safety namin. Although most of the time, ang nagda-drive talaga yung husband ko kasi may trust issues siya guys sa akin sa pag-drive. Ewan ko, parang reckless driver daw ako. So ayun guys, going back, so first yung rate, second is yung weather and yung kalayuan ng aming apartment sa Omaha sa New Mexico. And then the last one, actually pwede din siya number 1, is yung safety guys. Kasi alam ko na sa New Mexico, kasi meron akong mga nakahalubilo na mga travelers sa previous facility ko nung nag-international nursing pa ako doon sa previous facility ko. Sinabihan nila ako na wag akong magkuha ng contract doon sa New Mexico kasi hindi safe. And actually, yung tita ko din, parang sinabihan ako nung nag-share na baka mag-travel ako. Nung time na naghahanap kami ng contracts, ang malaki talaga yung rate is sa New Mexico and I think sa Wisconsin. Tapos yung Wisconsin na pinag-applyan ko na facility, hindi tumawag. Ang tumawag is yung New Mexico na Albuquerque na hospital ko. So yun guys, no choice ako, kaya ginrab ko na, and sabi ko naman, pwede naman na one contract lang din ako, and then hahanap na lang ako ng ibang contract na same ng rate na malapit sa Omaha. So yun guys, pumunta na kami doon. First na notice talaga namin guys nung dumating kami doon is maraming mga siren ng police, lalo na doon sa may palibot ng aming apartment and sa hospital. Like 24/7 guys, may talaga nagro-roving na police, and then at some point may mga 2 beses kaming nakita na sa kanto ng apartment namin na malapit sa hospital, mayroong parang komosyon na basta may parang dinakip yung police, mga ganun guys. And hindi talaga siya normal guys. Na-compare talaga namin sa Omaha nung nag-grocery kami. First na grocery namin sa Walmart, na-shock kami kasi may pulis sa labas na naka-standby. May pulis din sa loob, like 3, which is hindi namin na-experience sa Omaha and sa other state na napuntahan namin so far. Kaya sabi talaga namin, iba talaga dito. And isa pa guys, alam nyo ba, before yung last na duty ko, yung husband ko off kasi actually talaga before kami travel, kailangan mas may off siya kaysa sa ako kasi siya naman talaga magda-drive most of the time. So, yung nag-duty ako, pag uwi ko ng umaga, sabi niya may narinig daw siyang putukan na within doon sa area namin, doon sa apartment. Tapos, ang siren daw ng police na naman, parang doon nila hinahanap. Ewan ko kung ano yun. And marami din sa news guys kasi nanonood kami since nagpunta kami dun sa New Mexico, like everyday kami nanonood talaga ng news para aware kami sa surroundings namin.
and laganap yung ano doon, yung theft or yung nakawan. So ayan guys, and may mga incidents din na may nakawan ng sasakyan, yung binibiak yung glass ng sasakyan, and then ninanakaw yung sasakyan. So naisip ko talaga parang hindi talaga safe. One contract lang talaga ako dito. Kaya yun guys, isa yun sa mga kinonsider ko. So number 1 yung rate, number 2 yung weather, and yung driving safety namin sa pagdadrive if nag-extend ako, and yung safety namin in general talaga guys. Iniwala na talaga ako guys, kaya pala sinasabi ng mga traveler na huwag tumanggap ng contract as much as possible sa New Mexico dahil yun nga guys, hindi siya safe. And isa pa pala guys, yung magdadrive ka within lang sa ano, hindi sa interstate ha. Madaming mga ano guys, mga pasaway. Na-shock kami kasi basta maraming pasaway guys. Kaya nung nandun kami sa New Mexico, yung nagdadrive talaga palagi is yung husband ko kasi parang nung first time na dumating kami doon, parang nagka-anxiety attack ako kasi nung dumating kami doon, grabe guys. Alam niyo yung mga tao, reckless driver talaga, yung hindi nagsisignal pag nagte-turn, tapos biglang sisingit, yung mga ganun guys, which is hindi namin na-experience sa Omaha, kaya maganda din na na-experience namin yun. Ang maganda lang talaga dun sa New Mexico is during winter time, hindi mo masyadong mafe-feel yung winter kasi ang sabi ng locals, pag nag-winter dun, natutunaw agad sa ground. So ayun, maganda sana talaga dun guys, kaso lang talaga is yung safety. So yun guys, nakakita ko ng assignment na 7 hours away sa Omaha. So ngayon guys, nagmamadali kaming umuwi. One night lang kami overnight dito sa Colorado. Magdadrive na kami agad pa uwi sa Omaha kasi may mga aasikasuhin kami doon guys. So magsistay kami doon ng 3 days, then aalis na naman kami para sa next travel contract ko. So ayun guys, yun yung dahilan na hindi ako nag-extend doon. Meron pa nga kaming gustong puntahan sana kung nag-extend ako, yung White Sand Dunes yata. Basta isa siya sa mga sikat doon. And plano din sana namin kung nag-extend kami, pumunta ng Las Vegas or California para, alam niyo yun, ma-explore na lang namin yung mga malapit na state doon sa New Mexico. Pero hindi na namin nagawa guys kasi hindi na ako nag-extend. Pero anyway, dadating din naman ang time siguro na makakapunta tayo sa mga lugar na yan soon. Pero yun guys, ang priority ko talaga ngayon is makakuha agad ng contract, which is I'm so blessed kasi halos everyday naman talaga guys merong nagko-contact sa akin na travel agency na nagtatanong kung meron akong next travel assignment. And so far, yung nakuha ko na contract is almost same lang siya ng rate nung rate ko sa New Mexico. Kaso nga lang, yung pupuntahan namin na next contract is malapit siya sa diba, sa Omaha. So doon na part guys is, alam niyo naman, mga winter ang labanan na naman doon. Pero anyway, medyo na-experience na naman natin yung winter sa Omaha. So feeling ko carry lang naman. So yun guys, set na lahat. Yung start ng travel assignment ko is Monday next week agad. So today is Tuesday. So mag-stay lang kami sa apartment namin sa Omaha ng 3 days, and then sa 4th day aalis na kami para the day before ng orientation ko. Nandoon na kami sa apartment ko, which is set na din guys, nakapag down na ako sa apartment namin doon. And yun guys, yun yung chika ko sa inyo na hindi ko na chika kahapon kasi borlog na ako guys pag dating namin dito. Hindi na nga ako kumain ng dinner. Sabi ko sa husband ko, gusto ko lang matulog kasi yung tulog ko the day before kami nag-drive or the other day kasi galing ako ng night before. So hindi maganda yung tulog ko kaya medyo lutang ako. Kaya nung nag-drive kami papunta dito, sabi ng husband ko, mag-drive ka lang ng mga at least 1 hour tapos siya na ulit kasi at least siya nakatulog siya kasi naka-off siya ng 2 araw. So ayun guys, yung husband ko din is ongoing na din yung application niya sa area kung saan ako magtatrabaho sa next travel assignment ko. And naman, marami namang opportunity dito sa Amerika. Hindi ka talaga mawawala ng opportunity basta ka lang, matyaga ka lang maghanap. So ayun guys, yun yung update ko, and maliligo na ako guys pagkatapos ng husband ko kasi aalis na kami agad, and hopefully makakarating kami sa
Omaha before pa magpangit yung weather or mag-ulan-ulan guys, kasi mahirap mag-drive ng maulan sa interstate. Yun lang guys. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course, keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering if maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Although you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in a corner just to get a space, 'cause I wanna believe that. I get lost, you go with your day. Slowly get closer, but you're moving away. I know it's just a recap, but I'm sure you'll never see that. Rather take it all back.